Kapag sinabing malunggay, pang-ulam na, pang-pandesal pa. Pero ang wonder gulay na ito, pwede rin daw gawing tsaa. Napaniniwala ng iba, alternatibong gamot daw sa cancer? Ang tanong, Dok, totoo ba? Yan ang aalamin natin mamaya. Para sa 35 taong gulang na si Vivian, you can never go wrong daw talaga sa gulay na malunggay. Bukod sa masarap pansahog sa mga ulam tulad ng tinolang manok, ginagawa rin daw niya itong tea o tsaa. Napaniniwala niya, mabisang gamot daw sa ilang karamdaman. Nakita ko doon yung mga benefits ng malunggay. So ayun po, tinry ko kung talagang effective siya. Ayun po, inumpisan ko na po noon uminom ng tsaa. 2018 daw nang may makapa si Vivian na tila bukol lasing laki raw ng holen sa kanyang kanang dibdib. Isang araw po, kumikirot po dito sa bandang kanang dibdib ko. Tapos po nakakapa ko na parang may jawline, kalaking bukol. Sa takot ni Vivian na baka magka-cancer, napa-search siya online ng pangontra dito. At ang kanya raw natuklasang gamot, tubig na pinagpakuluan ng malunggay o yung malunggay tea. Sabi po kasi sa napanood ko ay mabisa daw pong gamot sa mga bukol ang malunggay. At yun po, inumpisahan ko rin, mabisa daw pong gamot sa mga cancer, sa mga skin disease. Kaya po, tinry ko din po. Ayon sa lifestyle medicine expert na si Dr. Mabel Tuesday Capistrano, may benepisyong pangkalusugan na dala ang malunggay. Ang malunggay or ang Moringa oleifera na nagsimula po sa India ay for so many years, alam na alam po nila na ito ay maraming medicinal properties, no? Hindi lang po siya ginagamit bilang pagkain, pero ito ay mas nakilala po dahil nga sa mga health benefits. So punong-puno po siya ng antioxidants, phytochemicals, ng vitamins, minerals. Pinoprotektahan daw kasi ng antioxidants ang cells mula sa pagka-damage. Yung antioxidants, ito po ay parang mga scavengers, no? So tinatanggal po niya yung mga free radicals na nagko-cause po ng inflammation sa ating katawan, anti-inflammatory. So ang inflammation po, ito ay known na nagko-cause ng mga cancer, diabetes, even obesity, malnutrition. Masustansya na, tipid pa. Si Vivian kasi, sa gilid-gilid lang ng kanilang bahay, pumipitas ng mga dahon ng malunggay. Ito po yung pinanguha ko kanina malunggay, tapos po hinugasan ko na pong maigi, pinapagpag, so kailangan natin hugasan maigi. Tsaka papakuluan ni Vivian sa tubig ng 15 minutes. At pagkatapos ng 15 minuto, pwede nang inumin ang malunggay tea. Matapos ang ilang buwan ng tuloy-tuloy na pag-inom nito, paniniwala ni Vivian, ang bukol na kinatatakutan niyang maging sanhi ng cancer, unti-unti raw nalusaw. Hindi na siya kumikirot, wala na rin po yung pag kinakapa ko, wala na din po yung bukol. Ayun po, tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-inom nun. Bukod sa bukol sa kanyang dibdib, madalang na rin daw siyang sumpungin ng pananakit ng ulo o migraine. Tuwing sumusumpong po yung sakit ng ulo ko, ay iniinuman ko lang din po ng malunggay tea. Pag-amin ni Vivian, hindi raw siya nakapagpa-check up simula noong umiinom siya ng tsaang malunggay. Kasagsagan ng pandemic, nawalan pa ng trabaho ang mister ko, kaya wala po kaming pampa-check up noon. Kaya naisipan ko pong maghanap na lamang ng mga pang-remedios na maaring makagamot. Nag-try po ako ng mga herbal. Pero ang tanong ng ating mga kapuso, Dok, totoo bang mabisa ang malunggay tea laban sa ilang karamdaman o kaya sa mga bukol? Hindi pa po natin masabi categorically, no, na nakakagamot, pero ito po ay maaring makatulong. Since ang mga bukol, again, this is syempre may component po ng inflammation. May component siya ng inflammation. So, and since powerful antioxidants ang meron ng malunggay, so maaari po talaga siyang makatulong. Dagdag pa ni Doc Mabel, hindi pa inirekomenda ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC ang malunggay bilang halamang gamot.
As of now, hindi pa po kasama ang malunggay doon sa accredited po ng PITAC. Although very famous na po ang kanyang supposedly medicinal benefits, therapeutic benefits. So kailangan pa po kasi ng further trials, clinical studies, research para po ito ay mapatunayan. Kaya paalala ni Doc, mas mainam pa rin magpatingin sa mga eksperto, lalo na sa mga kondisyon o sakit na may kinalaman sa bukol o mas sa katawan. In case po na tayo ay may makapa na kahit anong bukol sa anong parte ng katawan natin, ang number one pa rin po niya maganda, tayo po ay kumonsulta pa rin sa ating doktor. Kung may pagkakataon din po, nais ko din pong ipa-check up para po makasigurado ako kung talagang wala na po, pati po yung pananakit ng ulo ko. Gusto ko rin po malaman kung ano pong sanhi talaga. Samantala, para kay Vivian, patuloy pa rin daw niyang isasama sa mga lutuin ang malunggay dahil sa sustansyang dala nito. Ngayon nga, ang ihahain niya, ginisang bunga ng malunggay. Hintayin na lang po natin siya ma-brown. At matapos ang 15 minuto, ready to eat na ang ginisang bunga ng malunggay. Ang malunggay po, tinuturing po ito na miracle tree, Kasi supposedly, lahat po ng parte ng puno na ito, from yung dahon, bulaklak, yung fruit po niya, yung pod, yung seed, yung bark, supposedly ay meron po siyang mga benepisyo, Although ang parang pinakatalagang sikat ay of course ang dahon. Yung sa bunga po, meron din naman po itong vitamin C, meron din itong calcium, meron din po itong potassium and protein. Mga kapuso, tandaan, kahit maraming benepisyo ang malunggay sa kalusugan, hindi ibig sabihin ay solusyon o gamot na ito sa iba't ibang karamdaman. Parating paalala ng mga eksperto, ugaliin pa rin magpakonsulta para ang ating kalusugan ay sigurado. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.